Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga messages ni Libra. We have Knight of Cups. Ayan. So, sa Knight of Cups, ano to parang meron ditong offer na paparating. Kung single pa kayo, baka meron kayong offer. Kayo yung mag-o-offer ng love. Kayo yung mag-o-offer ng date. Nung gano'n, no? Or baka kayo yung you are going to be someone that will be asked for, 'di ba? Sa date, or baka merong maliligo sa iyo, something like that. Merong magbibigay ng bulaklak, chocolates, mga ganon, or even letter, or siguro merong love notes. And this time that's very romantic kasi hindi na uso siguro ngayon yung nagsusulat pa, hindi ba? Puro na lang online. Kaya, that's kind of romantic, no? Kung merong magbibigay ng sulat or merong magbibigay ng love notes pa sa inyo, diba? But yeah, there could be a possibility, no, na merong ganong sitwasyon. Pwede rin na new friendship ito na dadating. Saka merong makikipagkaibigan. Baka someone is going to you're going to meet someone new, at baka mauuwi, no, yung pagkikilalang yan sa isang mabuti at malalim na pagkakaibigan. So good luck sa'yo. We also have Nine of Pentacles. Wow, napakaganda ni Nine of Pentacles kasi this is financial comfort, financial blessings, financial abundance, and prosperity that might come your way. Ito yung time wherein masisavor mo na, mahahawakan mo na, kumbaga mai-enjoy mo na yung bunga ng inyong pagsisikap, yung bunga ng inyong pagtsatsaga, paghihirap, 'di ba? Sa trabaho or negosyo, yung ganon, or yung sa career ninyo. So ngayon na, it's going to pay off na. There will be financial reward na makakamit kayo, na makukuha nyo na yan. So, good luck sa'yo. We also have Nine of Cups. Wow. So, synchronicity ito, Libra. Meron tayong dalawang Nine of Pentacles and Nine of Cups. So, that's definitely synchronicity. There is an additional message na gusto ng universe na malaman ninyo. Kaya iniimbitahan ko kayo na i-google po ninyo kung ano ang ibig sabihin ng number 99, angel number 99, for more guidance. Dahil marami pa kayong mababasa dyan na insights, inspiration, guidance, no? Na gusto ng universe na malaman ninyo. Alright? Nine of Cups, you're going to be very happy. You will be filled with joy and happiness, no, sa ngayon, dahil makukuha mo na kung ano yung gusto mo. This is the time that your wishes or wish is or are coming true, no? Meron ditong wishes that will be fulfilled na, kaya you will be feeling excited, ecstatic, happy, yung ganon. At maraming kayamanan, maraming gold, maraming material things na nandito sa baul. Baka wealth, no, yung isa sa mga hinahangad ninyo. Kayamanan, magkaroon ng maraming pera siguro, no. And baka yun mangyayari. Baka yun yung dadating, no, na wishes ninyo. And also, this is falling in love as well, no, since we have Knight of Cups. Tapos this is also falling in love energy. So, may chance dito, no, na magkaka-love life na din ang iba sa inyo. Kaya magiging super inspired kayo at masayang-masaya din.
So, tignan natin kung ano pa yung messages ni Libra. And by the way, I would like to say hi and shout out muna sa ating beloved channel member na si at Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa aking channel. So, tignan natin kung ano pang mga mensahe ni Libra. We have Sacred Mirror. You are going to mirror yourself, 'di ba, sa ibang tao sa ngayon. Libra, there could be a realization, dito through other people. Baka meron kayo ritong makakasama, meron kayong makakasalamuha, you're going to be dealing with someone dito wherein sa kanya mo makikita yung sarili mo, sa kanya mo ma-realize na, wow, diba, ganun pala kaganda or ganun pala kung whatever, kung ano yung observation mo. Kasi kung ano yung nakikita mo or makikita mo sa kanya, yun din kayo, ganun din kayo, diba? Siguro how you deal with other people, how you talk to other people, siguro kung paano ka tumutulong sa iba, yung mga ganun. So, parang hindi mo napapansin yun sa sarili mo na ganun ka, hindi mo na obserbahan ang sarili mo. But you will realize, when you see that person, how she or he does things, marirealize mo na ganun ako. Ganun ako. So, parang siya yung lalabas na mirror mo. Mami-mirror mo yung sarili mo sa kanya. Makikita mo yung reflection mo sa kanya. And then mo lang marirealize na ganun ka pala. So, what else? Your past supports your future. That's very true. Kasi kung ano man yung mga natutunan mo in the past, kung ano man yung mga lessons that you've learned in the past, wisdom that you learned in the past, yun ang huhubog sa'yo, dito sa present mo and sa future. Yun ang kumbaga mag-shape ng buhay mo, ng sarili mo sa kung ano ang magiging ikaw ngayon at bukas, 'di ba? Kaya mahalaga na kung ano yung mga lessons that you've learned in the past, ano yung wisdom ninyo na napulot. Bitbitin ninyo yon sa inyong present and sa future. Diba? Kasi makakatulong yun na mas mapaganda, mas mapabuti ninyo yung sarili ninyo at ang mga pangyayari. Follow through. So, now is the time na siguro babalikan mo na yung mga unfinished business mo. Meron kang mga ginawa in the past, sinimulang gawan in the past na hindi mo na naipagpatuloy, hindi mo na natapos. Kaya ngayon, maaring asikasuhin mo uli yan ngayon, titignan mo uli yan ngayon. And, yun nga, you're going to finish it up, Kaya, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.